revolusyonaryong ang Cavite City ay kilala bilang isa sa pinakamatandang lungsod sa Pilipinas at isa sa mga patunay ng makulay nitong kasaysayan ay ang Santa Monica Belfry na mas kilala ng mga taga rito bilang Cimborrio. Ayan, hello po. So ngayon po, nasa Padre Zamora Street po kami papunta doon sa Cimborrio o kilala rin bilang Santa Monica Church dito sa PN sa Cavite City. Kaya samahan nyo kami nakbayin ang kanyang history at mga kwento. Ayan, so sa banda dito medyo kita na siya. Ayun! Ayan, so as of now, sa kinatatayuan namin ngayon, kita na siya. Ayan, so let's go. Bagamat hindi na ito aktibong simbahan, ang Cimborrio ay mahalagang heritage landmark. Pinapaalala nito sa atin na bago ang modernong Cavite City, may isang masiglang lungsod na puno ng simbahan, kampana at pananampalataya. Noong panahon ng Espanyol, ang Cavite City ay tinatawag na Puerto de Cavite. Isa itong mahalagang daungan at sentrong militar at relihiyon. Dahil dito, maraming simbahan ang itinayo sa lungsod. At isa na rito ang Iglesia de Santa Monica, na itinayo ng orden ng mga Recoletos noong 17th century. Itinayo ang Santa Monica Church noong 16th century dahil alam naman natin na kilala ang Cavite City bilang isa sa pinaka-relihiyosong lugar sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, nung dumating ang World War II ay ito ay napinsala at ito na lamang ang natira kung saan nakalagay ang kampana ng simbahan. Ang simbahan noon ay sentro ng pananampalataya ng mga Caviteño. Bahagi nito ang bell tower o belfry na siya nating nakikita hanggang ngayon at tinatawag na Cimborrio. Ang kampana ng simbahan ay hindi lang ginagamit para sa misa, kundi pati bilang babala sa panganib tulad ng sunog, pagdating ng kalaban o iba pang sakuna. Ayan, sa bandang likod ko makikita natin ang Iglesia de Santa Monica de Recoletos o mas kilala bilang Cimborrio dito sa Cavite City. Mapapansin naman natin na sa kanyang pagkakagawa o yung istruktura niya mismo may kalumaan na ito at mapapansin natin na marami nang dinanas ang strukturang ito. Sa paglipas ng panahon, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Malubhang napinsala ang Cavite City dahil sa matinding pambobomba. Maraming istruktura ang nawasak kabilang na ang mismong simbahan ng Santa Monica. Ngunit sa kabila ng lahat, ang belfry lamang ang nananatiling nakatayo. Ang Santa Monica Belfry ngayon ay nagsisilbing tahimik na saksi ng kasaysayan. Ang Santa Monica Belfry ay hindi lang isang lumang istruktura. Ito ay alaala ng nakaraan na patuloy na nakatayo hanggang ngayon. Isa pang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Cavite City ay ang Iglesia de San Juan de Dios, na sa kasalukuyan ay makikita na lamang bilang mga guho. Ngayon, ipapasok na tayo sa eskinita kung saan matatagpuan ang Iglesia de San Juan de Dios. Ang mga naiyong pader ng Iglesia de San Juan de Dios ay sumisimbolo ng pag-aaruga at pagkakawanggawa, relihiyosong impluwensya ng Espanya at ang pagkawala ng maraming pamanang kultura dahil sa digmaan. Ang Iglesia de San Juan de Dios ay itinayo noong bandang 1641 sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang simbahan ay pinamamahalaan ng Orden ng San Juan de Dios, isang relihiyosong orden na kilala sa kanilang misyon na pag-aalaga ng may sakit, may hirap at sugatan. Naitayo ito sa panahon ng pananakop ng mga Espanya kung saan naging bahagi ito ng church at hospital complex ng Cavite City. Hindi lang ito simpleng simbahan,
bahagi ito ng isang church at hospital complex. Dahil ang Cavite City ay isang mahalagang daungan, maraming sundalong mandaragat at manggagawa ang nangangailangan ng gamutan at dito sila dinadala. Nakilala rin ito bilang sa kanyang misyon kung saan sa pag-aaruga ng mga may sakit, may hirap at mga sugatan. Dito makikita ang pagsasanib puwersa ng pananampalataya at malasakit sa kapwa ng mga Caviteño. Ngunit dumating muli ang trahedya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tulad ng maraming simbahan at gusali sa Cavite City, ang Iglesia de San Juan de Dios ay nawasak dahil sa pambobomba ng nasabing trahedya. Ang dating buo at buhay na simbahan ay naiwan na lamang bilang mga guho. Ang mga ruins nito ay mahalaga dahil ipinapakita nila ang lawak ng pinsalang dulot ng digmaan. Nagsisilbi ito bilang pisikal na ebidensya ng dating kaayusan ng lungsod at nagpapaalala ng serbisyong ibinigay ng simbahan sa komunidad. Bagamat guho na lamang, ang lugar na ito ay hindi dapat kalimutan dahil dito makikita kung paano nabuo at nasubok ang Cavite City bilang isang komunidad. Kami naman ay pumunta ng Noveleta para bisitahin ang isa sa pinaka-historical places dito, ang Tribunal Noveleta. At ngayon naman po, andito po tayo sa bayan ng Noveleta upang puntahan ang isa sa kanilang historical place kung tatawagin natin ay Tribunal Noveleta. Dito kami ngayon sa elevator para mag-ask ng permission para pasukin ang Tribunal ng Noveleta. Ang Casa Tribunal ay isa sa mga heritage house ng bayan ng Noveleta. Itinayo ang gusaling ito noong August 31, 1874. Sa pulwagan ng gusaling ito, na dati ring nagsilbing tribunal ng Noveleta, pinatay ni General Pascual Alvarez ng sangguniang magdiwang ang kapitan ng Guardia Civil na si Antonio Reboledo sa pamumuno ni Mariano Alvarez. Ang pagyayaring ito ang naging isa sa mga dahilan ng paglaganap ng himagsikan sa Cavite. Ngayon naman po ay nasa loob po tayo ng Tribunal ng Noveleta, ang bayan ng Noveleta. Ang bayang Noveleta ay isang dating baryo ng Cavite el Viejo na naging isang independenteng munisipalidad noong Enero 5, 1869 sa panahon ng Espanya. Ang gusaling ito ay dating nagsilbing himpilan ng sangguniang magdiwang ng Katipunan sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Ayan, so ngayon nandito na tayo sa loob ng Tribunal ng Noveleta at kita naman dun sa structure niya kung gaano na siya kaluma, tsaka mapapansin natin na yung ilan sa mga parte nung sahig niya hindi na ganun kaganda yung kondisyon. Kagaya na lang noon, meron na tayong mga sira. Buti na lang pinayagan tayo para malibot natin siya na kahit papano. Tapos makita rin natin yung ilan sa mga naging importanteng tao dito sa Noveleta dahil nakapaskil sila dyan sa parte ng bahay. Ang revolusyonaryong pangalan ng lugar na ito ay Magdiwang, na nangangahulugang magdiwang o magpugay sa isang mahalagang pangyayari. Ang Casa Tribunal ay dating kinaupuan ng Magdiwang Council ng Katipunan na dating pinamumunuan ng dating presidente na si General Emilio Aguinaldo. Isa ito sa makasaysayang lugar na nagpapatunay ng mayamang pamana ng Cavite. Nakikita sa mural na nakasabit sa pader ang paglalarawan ng labanan sa kalera noong November 10, 1896.
sa pagitan ng mga puwersang revolusyonaryo ng mga Pilipino at ng mga puwersang Espanyol. Ang Noveleta Tribunal ay patuloy na nagsisilbing tahimik na saksi ng kasaysayan. Isang paalala ng katarungan, alaala at pagkakakilanlan ng bayan. Sa paglipas ng panahon, huwag nating kalimutan ang mga ito sapagkat dito nagsisimula ang ating kwento at dito rin natin natutunghayan ng ating pinagmulan.